Si Ivan Azca, kumamada at binigyan pa ng panalo ang SMB sa kabila ng kanyang pag-alis. Bunga niyan, nagbigay ng reaksyon si Coach George Gallant. At ang mainit na pinag-uusapang PBA Farm Team, inamin po ni JJ Elterbrand na hindi siya mananatili kung siya ang player na nasa farm team. Si Mark Pingris, meron po siyang nakikitang posibleng gawin ng pamunuan para maging competitive ang liga, kasama na dyan ang sweldo ng PBA players. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Nakatakdang pumasok si Benny Boatwright sa SMB bilang kapalit ni Ivan Azca. Pero tila hindi ito alintana ng SMB import at sa halip ay kumamada siya ng 25 points, 9 rebounds, 4 assists at 3 steals. Dahilan para maitakas nila ang isang panalo laban sa TNT Tropang Giga. Ano ang masasabi ni Ivan Azca tungkol dito? Ito po ang sinabi niya sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Andito lang ako para gawin ang trabaho ko. Pero sa bandang huli, kinokontrol ko lang naman yung kaya ko lang kontrolin. Yung iba, wala na sa kontrol ko yan. Yung ipinakitang galaw at attitude ni Ivan Azca, especially yung last game po niya versus TNT kagabi po yan, kung saan sinandalan po siya ng koponan, lalo na po yung tipin niya sa tira ni CJ Perez na sumiguro sa panalo ng SMB, iba po yun. Parang hindi niya kasi inisip na aalis na po siya sa team at andyan na yung kapalit niya, di ba? Sa isang player or import, masakit kapag alam mong papalitan ka na kasi dating po nun, hindi ka bagay sa sistema or hindi mo kayang dalahin ng team sa hinahangad na kampyonato. Pero katulad nung sinabi ni Ivan Azca, hindi naman niya kontrol lang lahat at maluwag niyang tinanggap na meron na po siya talagang kapalit. Ang huling performance ni Ivan Azca versus TNT ay hindi nakawala sa mapanuring mata ni Coach George Gallant. Ano ang masasabi niya sa ginawa ng kanyang import matapos silang bigyan ng isang impresibong performance kahit papaalis na ito? Tingnan po natin ang sinabi ni Coach George sa report ni John Ballesteros sa One Sports. Matindi yung inilaro niya, hindi lang 100% ang binigay niya doon, kundi binigay niya rin ang 110%. Gusto niyang umalis ng may pasabog, kaya yun, ang ganda ng inilaro niya ngayon. Masakit pero gaya ng sinabi ko, professional naman si Ivan, naiintindihan niya po yun. Ibinibigay ko sa kanya ang lahat ng paggalang na kaya kong ibigay sa isang tao. Hindi talaga naging issue yung pag-alis niya para maging matamlay ang kanyang performance. To be honest, yun ang ramdam natin. At ramdam yun ni Coach George Gallant. Kaya katulad nung sinabi niya, sobra yung respetong binibigay niya ngayon kay Ivan Azca na naging tulay din ng SMB para magtala ng 5 panalo at 3 talo sa ginaganap na PBA Commissioner's Cup na kasalukuyang dinedepensahan ng Barangay Ginebra ang titulo, di ba? And speaking of Barangay Ginebra, meron silang 4 na panalo at 3 talo, dahilan para bumagsak sila sa ika-6 na pwesto. Kung pinag-uusapan ng performance ni Ivan Azca versus TNT at ang pag-alis nito sa kupunan, mainit ding pinag-uusapan ng pasabog ng grupo ng PBA Moto Club na kinabibilangan ni Mac Cardona, JJ Elterbrand. Kung si JJ Elterbrand ang tatanungin, ano ang gagawin niya kung isa siya sa mga players na nasa farm teams dito sa PBA? Ito po ang sinabi ni JJ Elterbrand sa PBA Moto Club YouTube channel. Katulad nung sinabi ko, hindi ako pupunta doon, aalis ako doon. Hindi ako titigil doon. May choice naman ng player Pero meron lang silang 1 taon sa'yo. Tapos nun, pwede ka na lumipat. Actually, yung pinag-uusapan nilang farm team na yan, ang tagal-tagal na po niyan. Kalat na kalat ang usapan tungkol dyan. Kaya maging sa grupo ng PBA Moto Club, hindi siya nakaligtas. At katulad ng sinabi ni JJ, hindi siya mananatili doon. Kasi unang-una, wala silang planong manalo or yung farm team walang planong manalo. Andun lang umano sila para i-promote ang kanilang produkto or kumpanya para makakuha ng mas malaking benta sa merkado. So kung isang ang player na sobrang competitive tapos napunta ka dun sa farm team na sinasabi nila, wala ka ring chance na manalo ng championship kung yun ang nasa isip mo. Kasi nga, hindi nila iniisip yun. Hindi nila iniisip na manalo. Andun lang sila para mag-promote or i-promote sa merkado ang kanilang produkto. Kung 1 taon lang nga ibibigay ni JJ Elterbrand sa kupunan na sinasabing farm team, saan siya pupunta? Matapos ang 1 taon, lilipat ba siya ng PBA team? Ito po ang pahayag niya sa PBA Moto Club YouTube channel. I go to Japan or wherever, di ba? Kawawa yung mga players na gustong manalo. Siyempre, bawat player gustong manalo ng championship. So, base po sa kanya, aalis siya ng PBA. Pupunta siya overseas. So, dahil dyan, tama yung decision ng ilan nating mga players overseas, di ba? Like si Abando, Ravenna Brothers, Parks at iba pa. Bukod kasi sa mga malalaking sahod nila dyan, mas competitive ang liga ngayon overseas katulad ng Japan B-League. And then, yung KBL na gustong-gusto rin nilang kumuha ng mga Pinoy players bilang import sa kanilang liga. Tama yun, kasi kung feeling mo, hindi ganun ka-competitive or isip mo farm team lang ang kinabibilangan mong kupunan sa PBA,
bakit hindi ka sumubok sa ibang liga sa labas ng bansa, di ba? Mas mahahasa ang talent mo doon kasi mas magagamit ka. Maliban na lang siguro kung matulad ka kay Carl Tamayo na hindi masyadong nagagamit ng koponan. Kung si Mark Pingris naman ang tatanungin natin, naniniwala ba siya sa issue na merong farm team sa PBA? Katulad ng mga nabanggit na Blackwater at Kia, ano ang masasabi niya sa issue? Tingnan po natin si Mark Pingris ang kanyang pahayag sa PBA Moto Club YouTube channel. Mahirap magsalita Well, bakit ka nga ba sasama sa PBA? Siyempre, makikipag-compete naman ng bawat player dyan Bawat team, bawat coach. For me, balanse pa kasi dati yung PBA. Yung team kasi dati, balance. Lahat ng team may first five. Magagaling lahat. Actually, totoo yung balanse dati ang team May superstar at merong papaangat na player. Bawat team may fans na nakasubaybay. Pero ngayon, makikita mo, maririnig mo, bukang bibig ng fans, Hinebra. Ibig sabihin, asa na yung competition doon kung Gene Kings ang nasa sa isip lang ng mga fans? Ang bagsak kasi niyan, lugi ang pamunuan kasi wala nang magtiyagang manood sa venue. Nagtsitsaga lang sila sa internet. Take note internet, hindi na malimit sa TV. Kaya lugi rin halos ang TV station na nagko-cover ng liga. Hindi katulad dati kapag oras ng PBA, tutok sila sa TV. Okay, andyan ang internet. Pero tingnan mo ang ibang liga sa Asia. Full pack din ang venue nila kahit may internet na pwede nilang panooran. Dahil hindi balance ang team ngayon sa PBA, ano ang nakikitang solusyon ni Mark Pingris para maging balanse ang lahat? Tingnan po natin na sinabi niya sa PBA Moto Club YouTube channel. For me, gumawa sila ng patakaran na ang rookie, 3 years hindi siya pwedeng pumunta sa ibang team para maging balance yung team. Pag rookie ka sa PBA, kailangan magstay yung mga rookie doon ng 3 to 4 years. Pero dapat yung gusto rin nilang salary makuha din nila dahil pangangailangan din nila yun para hindi maglaro sa ibang bansa yung ibang player. So doon po tayo sa 3 to 4 years muna sa team kung rookie ka, di ba? Pwede yon para mas mag-build ng chemistry ang isang kupunan at para maprotektahan din yung kupunan na humugot sa'yo kasi aminin man natin at hindi, andyan kaagad ng trade. So sayang yung mga rookie na dapat pakinabangan muna ng team na humugot sa kanila, di ba? Doon sa salary, oras na talaga para mag-adjust ang PBA sa kanilang salary cap kasi ang laki ng alok overseas at hindi kayang tanggihan po yun ng mga players. Kaya maraming players ngayon ang pinakikinabangan ng ibang liga sa Asia na dapat PBA ang nakikinabang, di ba? Sayang po yun. Well, wala naman tayo sa position para magbigay ng suggestion pero oras na po talaga para pag-aralan ang dapat gawin para maprotektahan ang PBA. So guys, maraming salamat.